balita ay hango po sa Ebanghelyo ng San Mateo, Kabanata 22, talata 34 hanggang ika-40. Ang pinakamahalagang utos. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at turo ng mga propeta. Mga kapatid, ito po mabuting balita ng kaligtasan. At taus-pusong papuri ko at pasasalamat sa ating Panginoon Diyos kung sa lahat walang microphone, pero ganun pa man, maririnig naman natin lahat. Kanina lang sa taimtim na pananalangin na namutawi sa bibig ng ating kapatid ay tunay nga naman na pati sa kaibuturan ng ating puso pumapasok. Sa bagay, yung tanong ng ating Panginoon Jesucristo, hindi naman po uso ang mikropono. Uso po ba? Natatandaan niyo po yung sermon sa bundok ng doon sa pupuntahan natin. Sa pagkahintulot ng Diyos na matutuloy tayo. Kapag-anim na beses na pagpunta ni Brother Joseph sa Israel. Doon po sa Mount of Beatitude. Nasa mga 3 oras po yun. Kapag galing tayo ng Tel Aviv. Galing tayo ng Jerusalem. Ang katanungan po rin tungkol sa mikropono, paano po nakapangaral si Jesucristo ang ating Panginoon sa 5,000 tao tungkol sa mapalad? Tatandaan niyo? Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sa mga harian. Ba't iba mapalad? Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo sapagkat ituturing sila mga anak ng Diyos. Ano pa iba mapalad? Kung gusto nyo makita Diyos, ano dapat? Mapalad ang may mga malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Nabanggit po ni Brother Joseph yun dahil po sa wala tayong mikropono ngayon. Ang katanungan po, noong panahon yun, inarawan natin sa ating pag-iisip. Paano narinig na magmula sa 500, sabi nila, 200, hanggang sa 1,000, yung sinasabi ng Panginoon sa harapan? Walang mikropono, sa palagay mo? Kasi may echo. Sige pa, hindi pa na yung Kasi nasa pinawasan ng nasalaan. palakpakan natin ng mga Santiago mga hindi kasi ganito raw yun eh. May nagtanong kay Brother Joseph dati, paano nga pala walang microphone? Diba yung mga alagad dito sa sa bahay natin, nasapit, diba may nagbubulungan na gano'n? Paano bilang may isa? Daw. Ano sabi? Hindi ko kasi nakikinig. Ngayon, doon naman sa Mount of Beatitude, gano'n din. Ano sabi? Mapala doon yung Pag sabi, pasahan sila, pasahan. Okay? Kasi 5,000, paano nga malagawin yun? Hindi ba high-tech nun? Tama. O diba? Pasa-pasa. Hindi pasa-pasa talaga, diba? Okay. Dumako na po tayo. Mamaya na po natin. Dito may hawak akong ganito eh. Mamaya na po ito. Mahalagang bagay ito eh. Noong nakaraang Ebanghelyo ay binigyan siya ng 1 denaryo. Sinusubok na naman. Sinusubok ang ating Panginoon sa mga Pariseo. Naaayon ba magbayad ng buwis? Ang tao kay Cesar, bigyan niyo ako ng 1 denaryo, sabi niya. Kaninong mukha ang naririto? Kay Cesar. Kung gano'n, ibigay niyo ang kay Cesar at ibigay niyo ang para sa Diyos. Ano po? Ngayon natin po ito. Nasa una na po tayo ngayon. Magsimula na po tayo. O sama-sama po tayo.
Panginoong Jesucristo, mangusap ka po sa amin. Amen. Ngayon, yung pinakamahalagang utos. Susubukin na naman siya, o sinusubok na naman siya ayon dito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautosan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Pinakamahalagang utos. Di ba pwedeng 1/4 na lang? Bakit naman buo? Di ba pwedeng kalahati na lang? Bakit buo? Tanong natin mga sarili natin, bakit di ba? Pwede natin siguro sabihin, hindi, love ko si Lord, buo. Pero ayon sa kanyang paningin, maaaring 1/4 lang, maaaring 1/2 lang. Bakit? Kasi, meron tayong kasi. Meron pa tayo. So, sumagot, hindi ako ha. Siya raw, eh. Pero, meron tayong pero. Halika na, maglingkod tayo kay Lord. Sige, sige. Kasi, ano eh. Halika na, gumawa tayo para sa Panginoon. Sige, pero ano eh. So, ang tanong sa atin ngayon mga kapatid, buo ba yung puso na binibigyan natin? Buo ba yung pag-iisip? Kasi may part-time mo yun, kailangan ko eh. Kasi may kausap ako eh, pero pupunta ako dyan. Alam naman ni Lord dyan eh. Talagang alam ni Lord. Kaya lang, ang hinihingi niya sa atin, hindi siya humihingi sa atin ng material na bagay, kundi yung buong buhay natin. Kaya sinabi niya, ito ang pinakamahalaga. Parang 2 weeks ago, kung ito ko nakakamali, namutawi sa bibig ni Sister Vicky na marami nang umalis sa atin. Si Brother Joseph, nakita ko sa videos, 2010, nung simula tayong magkasama-sama dito. 2014 na po tayo ngayon. 4 years na po, ano? At bukod pa po ang tawa na kayo kanina sa likod, at alam ko sila Sister Andy, di ata nakarinig kanina, si Brother Joseph is not arts. Sabi ni Sister kanina, Rick Tigibor, tama raw ang salita. Dahil yung practice arts nyo, palagi nandito. Pero meron tinatawag, o parang sa mga manonood naman halimbawa sa video, not arts, ibig sabihin, isali natin sa wikang English. Emergency doctor. Emergency doctor si Brother Joseph. Dahil nangyari din po yan, si Brother LP ay nasa Pilipinas, bigla po nag-appear sa akin sa computer, Brother Joseph, pwede ka pang pumunta sa amin. Hindi ko na sabihin kung sino yung tumawag. Kay Lord, hindi ako pwedeng humindi. Kay Mrs. Hindi rin ako pwedeng humindi, pero siyempre, priority si God, no? So, yun po ibig sabihin natin. Hindi, meron tayong mga pagkakataon na hindi tayo pwedeng tumani sa ating Panginoong Diyos. Aminin man natin o hindi. Lalo na si Nanay Iluminada na like ng like sa mga nipopos. Yung nilagay natin sa social media, ang background ng picture na nilagay ni Brother Joseph is cemetery. Tapos nakasulat doon, ano man ang kakayuan mo sa buhay. Ano man ang kakayuan mo sa buhay, darating din ang araw na haharap ka sa lumikha sa iyo. Kasi kaya kailangan mahalin natin eh. Kaya nga sinabi ni Sister Bing dito, may mga umalis na tayong kasama. Hindi natin alam. Di ba sana kung yung pinakamatanda sa atin, mauna na kayo na. Nang matanda na kayo, hindi naman pwede. Hindi nga, maging totoo tayo. Yung mga, huwag natin bagitin kung sino. Meron alas 4, umalis mga kasama tayo dito. Di ba? Hindi pa inabot ng pensyon. O di ba sana, upakunan mo na yung lolo natin, tatay natin, tsaka tayo mga mga anak. Yung mga bata rin, yung mga batang to, halimbawa, hindi natin na naman buhay mga anak. Meron yung isang football player, nanggaling doon in England, nagbakasyon lang sa hiking, hindi na bumangon. Kasi hindi natin ang buhay. Kaya wala tayong, ito ang pinakamahalagang utos, ibigin natin ng buong puso ang ating Panginoong Diyos dahil haharap tayo sa Kanya. Haharap tayo. Eh, kung ayaw mo harap, sige, pag dito lang sa cemetery, patalikod ang gusto mo. Pwede ba yun? Ito ang sister niya.